Pilipos, Kabanatang 4, mga talatang 8 hanggang 9 po nakita niyo po, mangyari po na magsitayo tayong lahat bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng makapangyarihan at banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Pilipos, Kabanatang 4, mga talatang 8 hanggang 9. Sabi po dito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat po sa mga taga-Pilipos, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay, anumang kagalingan, at kung anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihang salita. Nawa po ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Kagaya po ng inyong nakikita sa screen, yung atin pong title ay may pamagat na isa isip at isagawa part 2. Ito po ay nilagyan natin ng part 2 sapagkat kung maaalala po ninyo, hindi po natapos yung ating pagtuturo o pangangaral sa Aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, mga talatang 8 hanggang 9 last week. Kasi last week, nagkaroon po tayo ng guest speaker, kaya hindi po natin ito nagawang ituloy. Kaya ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral po dito at sa tingin ko po mga kapatid, mga minamahal, ay makakabuti po kung sandali po tayong magbabalik tanaw kung ano na po ba yung mga na-develop na thoughts, ano na po ba yung mga aral o mga pagtuturo na atin na pong tinalakay nung unang beses po nating tinalakay ang mga talata pong ito. At maalala po ninyo mga kapatid na sinabi ko po sa inyo nung nakaraang linggo na ang mga talata po ito sa talatang 8 hanggang 9 ay hinati po natin sa 3 punto. Yung una po, sa mga nagte-take down ng notes, ano nga po yung una nating punto? Very good, ang inuutusan. Doon po sa talatang 8 po ninyo yan makikita. Dito po, ipiniliwanag ko po kung sino-sino po ba ang inuutusan ni Apostol Pablo sa talata pong ito. At makikita po natin sa talata na ang kanya po kinakausap ay tinawag po niyang mga kapatid. At ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, kung pag-aaralan po natin ang konteksto ng Pilipos, ay yung kanyang sinusulatan. Namely, ang mga mananampalataya sa lugar po ng Pilipos. Makikita niyo yan as early as chapter 1, particularly in verse 1. At ito po ay pumapatungkol hindi lang po sa mga isang uri ng mananampalataya, kundi ito po ay pumapatungkol sa lahat ng uri ng mananampalataya. Ikaw man po ay nasa leadership o wala, matagal ka man o bagong Kristiyano, mature ka man o immature pa sa pananampalataya, lahat ng klase ng mananampalataya ay may responsibilidad na sundin yung mga atas na ito na makikita natin sa talatang 8 hanggang 9 na atin pong pinag-aaralan po ngayon. So yan po yung una nating pinag-aralan nung nakaraan, kung sino ang mga inuutusan. So kung ikaw ay mananampalataya, no matter kung gaano ka nakatagal na mananampalataya, ito ay para sa iyo upang iyong isipin at iyong gawin. Yung pangalawang punto naman po natin na tinuro ko last week ay pinabagatan ko pong ano po? Ang dapat isa-isip. So very good. Kaya maganda din nagte-take down notes kasi sabi nga short memory, short pencil is better than a long memory. Ano? So, mas mainam pa daw yung may maikling lapis kaysa sa pag-asa sa ating memorya. Ano? Siyempre, maganda rin yung nasusundan po ninyo yung ating pag-aaral. At kagaya po ng ating sinasabi sa way ko po ng pangangaral na expository preaching, mahirapan niyo po akong sundan kung hindi niyo po makikita yung aking mga sinasabi sa inyong banal na kasulatan.
At dito makikita nyo kung saan nanggaling yung aking pangalawang punto, kung ano ang dapat isaisip ng mga mananampalataya. At natutunan natin dito sa verse 8, nakikita nyo dyan, na napakahalaga po pala mga minamahal na binabantayan po natin kung ano ang nilalaman ng ating isipan. Natutunan po natin nung nakaraan na kung ang madalas nating ine-entertain sa ating isipan, kung ano ang madalas nating pinatatambay sa ating isipan, nagiging ganoon po tayo. Kung puro sama ng loob, paghihiganti, galit ang lagi mong iniisip, puro sama ng loob, paghihiganti, galit ang lagi mong lalabas sa iyong bibig, at ang lagi mong magiging buhay. Kung puro material, kahalayan, kalayawan, kasalanan ng hinahayaan mong pumuno sa iyong isipan, mapapansin mo ang buhay mo ay iikot sa mga material na bagay lamang, mga bagay na satisfy lang sa nasa ng laman, ng kagaya ng kalayawan at kahalayan, at ang mga bagay na kasalanan. Kaya tinuro po ni Apostol Pablo sa verse 8, kung ano-ano po ba yung mga dapat natin palaging isinasaisip. Ang sabi po niya muli sa talatang 8, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ano po yung dapat nating isaisip? Yung mga binanggit sa talatang 8. At kung naaalala po ninyo yung ating pinag-aralan last week, pinaliwanag ko po isa-isa ang ibig sabihin ng mga binanggit po dito ni Apostle Paul. At pwede natin itong isummarize, mga kapatid, na kung ano ang nakalulugod sa Diyos at naaayon sa Kanyang salita. Yan po dapat ang hinahayaan nating pumuno at palaging tumakbo sa ating mga pag-iisip. Sabi ko nga nung nakaraan, evil thoughts lead to evil life, while pure thoughts lead to pure life. Kung palaging masama ang kinakarga mo, naalala niyo introduction ko last Sunday, garbage in, garbage out. Kung puro basura, kung puro kasalanan, puro kasamaan ang sinasaksak natin sa ating mga isipan, wag tayong mag-expect ng ating ipapamuhay ay magiging maganda at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ngunit kung palagi natin pinupuno ito ng mga bagay na dalisay, banal at nakalulugod sa Diyos, napakalaki po ng posibilidad ng ating buhay, mga minamahal, ay magiging kalugod-lugod din sa ating Panginoon Diyos. So I hope nakikita niyo po yung labis na kahalagahan kung ano po ang dapat natin palaging isinasaisip. Kung ano po yung dapat nating kinakarga at pinatatambay sa ating isipan. Well, mga kapatid, hindi lang po kalooban ng Diyos na mag-isip po tayo ng tama. Nais din po ng ating Panginoon Diyos na mamuhay po din tayo, o mamuhay din po tayo ng tama. Narinig niyo po ba yun, mga kapatid? Hindi sapat na tama lang yung isip mo. Kailangan yung mga tama na natututunan mo mula sa salita ng Diyos, at syempre sa mga ehemplo na nakikita mo mula sa iyong mga kapatid, ay nako-convert din or nagta-translate din sa ating mga buhay. At yan po, tungkol po dyan, ang makikita nating turo ni Apostol Pablo sa talatang 9 na siyang ating pagbubulayan sa umaga pong ito. Yan po yung makikita ninyong turo sa verse 9. Ang sabi po doon, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po na yung ating natututuhan mula sa salita ng Diyos at yung mga mabubuting halimbawa na nakikita po natin sa ating mga kapatid ay sinisikap po nating hindi lang isaisip, kundi atin din po itong isagawa. Kung puro ka lang po isip, puro ka lang aral, puro ka lang lalim sa doktrina, pero wala ka namang planong gawin ito, ang sabi po ni Santiago, dinadaya lang daw po natin
ang ating sarili. Sa Santiago 1:22. Ang ginamit po niyang ilustrasyon para lang daw po tayong tumingin sa salamin. At nung nakita natin may diferensya, dapat ayusin sa ating pagmumukha. Wala naman tayong ginawa. Di ba? Sabi nga natin, nagsalamin ka pa. Di ba? Wala ka naman palang planong iayos ang buhay mo. Kapag puro ka lang isip at puro ka lang aral, pero wala ka naman planong gawin yung mga bagay na natututunan mo, para ka lang humingi ng payo, pero sa dulo, yung sarili mo lang din naman kagustuhan yung susundin ninyo. Ano? Para ka lang pong nag-aral ng pagiging teacher, pero ang plano mo naman palang maging trabaho ay maging kusinero o kusinera. Para ka lang nagpaturo kung paano magpapayat, pero wala kang plano mag-diet o mag-exercise. Wala pong patutunguhan, wala pong kabuluhan ang lahat ng inyo pong mga natututunan kung wala ka naman po itong planong, hindi mo naman po itong planong gawin o isa pamuhay. Kaya makikita po natin sa verse 9, mga minamahal, na hinihikayat sila ni Apostol Pablo na lahat ng bagay na dapat nilang isaisip na binanggit niya in verse 8 ay dapat din po nilang isagawa. Tinati ko po yung verse 9 sa dalawang bahagi, mga minamahal. Alam ko, originally, sinabi ko na ito ay isang punto lamang, pero sa akin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral ng talatang ito, nakita ko po na maganda rin pong hatiin siya sa dalawa. At yung unang pong punto sa umagang ito ay pinamagatan natin ang mga dapat isagawa. So yung punto natin na huli na nakaraan ng pangalawa ay ang dapat isaisip. Ngayon naman po, kung idudugtong natin sa nakaraan nating pag-aaral, ito po yung pangatlo ng punto, ay yung mga dapat isagawa. Ano-ano po ba yung dapat nating isagawa bilang mga mananampalataya? Kaya niyo po basahin ko minsan pa yung nakasulat sa unang bahagi ng verse 9. Ang sabi doon, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Alam niyo mga minamahal, yung salita pong gawin doon sa original niya, salita sa Griego, ay may ibig sabihin po na to exercise, to perform, to practice, to be busy with, to do. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang to pinaplano, hindi lang to pinapangarap, hindi lang po ito ginugusto. Bagamat mahalagang gustuhin nyo rin ito, pero hindi po doon natatapos. Yung mga bagay na ating isinasaisip na mabubuti at mula sa salita ng Diyos ay kailangan din po nating ipamuhay. Kailangan din po nating isagawa. Ito po yung dapat pinagkakaabalahanan po natin. Ito po yung dapat pinagsisikapan po natin sa ating mga buhay kung tayo po ay mga mananampalataya. At mapapansin niyo po sa talata, mga kapatid, na yung sinabi pong ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo, ay nasa salitang pautos, Nanay Lydia, pautos. Sa Ingles, ang tawag doon ay nasa imperative mood. Ibig sabihin, hindi ito optional. Na pwede namang gawin natin o hindi. Na pwedeng minsan gawin, minsan hindi. Ito po ay dapat natin gawin palagi, at kapag hindi po natin ito ginagawa, mga kapatid, nilalabag natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Sa makatuwid tayo po ay nagkakasala sa Kanya. Sabi sa, ito biglang pumasok na sa isip ko, yung sabi sa Santiago 4:17, kung meron na po tayong mga bagay na mabuti na dapat gawin, pero hindi natin ginagawa, ito po ay kasalanan. Kasalanan. So yung mga natututunan natin, tama po ating isinasaisip, pero kung hindi natin ito ina-apply, hindi natin ito ginagawa, tayo po ay nagkakasala pa rin sa Panginoon. At mapapansin niyo po mga minamahal, na maliban na ito ay nasa imperative mode, ito po ay nasa present tense o pangkasalukuyang salita. Ibig sabihin, ito po ay inaasahang gagawin natin hindi lang kapag may time tayo, kapag nasa mood tayo, o kapag po okay ang lahat sa buhay po natin. Tayo po ay inaasahang mamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos palagi. Ibig sabihin, mga kapatid, meron ka man pong bigas o wala,
nasa mood ka man o hindi, malakas ka man o mayroong karamdaman, tayo po ay inaatasan ng salita ng Diyos na gawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Now, ano po ba in particular ang pinagagawa ni Apostol Pablo sa talatang ito? Sa context ng ating pinag-aaralan, ito po yung mga binanggit niya in verse 8. Ito po yung mga bagay na magagaling at kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At makikita po natin sa verse 9 na yung mga sinabi niyang dapat isaisip in verse 8 ay makikita hindi lang sa turo ni Apostol Pablo, kundi maging sa kanya rin pamumuhay. Kaya po para madaling malaman ng mga mananampalataya sa Pilipos ano ba talaga yung ibig sabihin ni Apostol Pablo na sinabi niya sa verse 8, ginamit niyang halimbawa yung kanyang pamumuhay. Ginamit niyang example yung kanyang pamumuhay. Yung mga bagay po dito sa verse 9 na natutunan daw ng mga mananampalataya sa Pilipos ay pumapatungkol po sa mga verbal na pangangaral at pagtuturo ni Apostol Pablo, mga pagpapayo ni Apostol Pablo noong mga panahong kasama pa nila siya. Yung mga bagay naman po na kanilang tinanggap daw, di umano, ay pumapatungkol naman sa liham o sulat ni Apostol Pablo sa kanila, gaya halimbawa ng liham na ito na pinag-aaralan natin. Yung book ng Philippians o yung Filipos, originally ay sulat ito ni Apostol Pablo sa iglesia sa Filipos noong unang siglo. Alam niyo po ba 'yon, mga kapatid? So ito yung tinanggap ng mga taga-Filipos at hindi po natin alam kung meron pang ibang sulat si Apostol Pablo na iniwan po sa kanila. At yung mga bagay naman daw na kanilang narinig tungkol kay Apostol Pablo ay pumapatungkol sa nabalitaan nilang magagandang pag-uugali at pamumuhay ni Apostol Pablo mula sa iba. Well, yung kanila naman daw nakikita niyo po ba yon sa verse 9? Ay pumapatungkol sa mga pag-uugali at pamumuhay ni Apostol Pablo na nakita po nila mismo ng mga panahong kasama pa po nila si Apostol Pablo. Sa makatuwid, mga kapatid, nagpapakita dito si Apostol Pablo ng isang mabuting halimbawa sa mga mananampalataya sa Pilipos at ngayon po ay sa atin kung paano po namumuhay ang isang taong nag-iisip ng mga bagay na pinag-aralan po natin sa verse 8. Makikita din natin dito, mga minamahal, na he practices what he preaches. Ginagawa niya ang kanyang pinapangaral. Kaya, ganun siya ka-confident, mga kapatid, sa mga mananampalataya sa Pilipos, na kung anuman po ang anuman daw ang natutunan niyo sa aking pangangaral, sabi ni Apostol Pablo, at kung anuman ang mabubuting bagay na nakita niyo sa aking pamumuhay, ay siya rin ninyong tularan, ay siya rin ninyong gawin. Yun po yung ibig sabihin niya dito sa talatang 9 na ating pinag-aaral. At maaaring sinasabi po ninyo, ang yabang naman po ng datingan dito ni Apostol Pablo. Parang sinasabi niya, kapatid na Martel, na siya po yung standard ng pamumuhay ng mga Kristiyano. Na kung ano, nakikita kay Apostol Pablo, siya nang dapat gawin ng mga mananampalataya. Well, hindi po siya nagyayabang dito kasi kung maalala nyo, mga kapatid, sa context, particularly in chapter 3, verse 12, na naaral na po natin noong nakaraan, inamin na po ni Apostol Pablo na aminado po siya na hindi siya perfecto, hindi pa siya sakdal. Marami pong mga bagay, marami pong mga panahon na nagkakasala pa rin siya at nagkakamali pa rin siya. At syempre, hindi po yun dapat tularan ng mga mananampalataya. So, hindi siya nagpapanggap dito, mga kapatid, na siya po ay perfecto. Kaya dapat po siyang tularan. In fact, wala pong perfecto maliban sa Panginoong Jesus. Hello? Pero makikita natin in 1 Corinthians chapter 11, verse 1, nakilaro po niya yung ibig niya sabihin dito. Kasabi po niya sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, sasalin na ang salita ng Diyos, and I quote, "Kaya nga, tularan ninyo ako," si Apostol Pablo ang nagsasalita, "gaya ng pagtulad ko kay Kristo." Uulitin ko, "Kaya nga, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo." So kung ikukumpara natin ito sa sinabi niya sa Filipos,
sa chapter 4, verse 9, hindi po siya nagyayabang na siya ang standard ng buhay ng Kristiyano. Sinasabi niya dito na tularan natin yung pagtuturo niya at ugali niya na consistent sa turo at ugali ng ating Panginoong Hesukristo. So ang Panginoong Hesukristo pa rin po ang ultimate standard ng ating pamumuhay, mga kapatid. Siya pa rin po yung ating pinagpe-pray at pinagsisikapang gayahin sa ating pamumuhay. Gaya po na sinabi dito ni Apostol Pablo. Pero mga kapatid, makakatulong po na meron po tayong mga taong tinitingnan na nagpapakita po sa atin ng mabubuting halimbawa na dapat po nating tularan. Kasi mga kapatid, alam naman po natin, di ba, na hindi naman tayo lahat naiintindihan minsan yung mga tinuturo sa pulpit. Di ba, minsan mas nag-get natin kung ano yung ibig sabihin ng tinuturo kung mayroong mga examples na pinapakita. At yung examples na tinuturo na dapat nating sinusundan ay yung mga mabubuting halimbawa na nakikita po natin sa ating mga kapatid. Kagaya ng ginagawa dito ni Apostol Pablo, maaaring hindi nag-get, hindi masyadong nagsisink in sa mga mananampalataya sa Pilipos ano yung dapat na maging buhay na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya kanya po itong ipinakita, in-illustrate, in-example sa kanyang pamumuhay. Sinasabi niya na sundan ninyo ang mabubuting bagay na nakikita niyo sa aking pagtuturo at pamumuhay na kagaya ng aking pagsunod o kagaya ng sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, kamusta po yung ating pamumuhay? Yan po yung magandang katanungan na atin pong itanong sa ating mga sarili. Gaya po kaya tayo ni Apostol Pablo na mayroong confidence na sasabihin natin sa ating kapatid, kapatid, gayahin mo yung klase ng paglilingkod ko. Kapatid, gayahin mo yung pag-uugali ko. O lahat po tayo magsasabi at hindi ganun ka-confident dahil nahihiya tayong aminin na madalas hindi po consistent yung ating pananalita at pamumuhay sa ugali at pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. O mga kapatid, ito po ay nagpapaalala sa atin na dapat po talaga maging maingat po tayo sa ating mga kikilos sapagkat sa ayaw po natin sa gusto, hindi po natin namamalayan, may mga kapatid na nakatingin sa atin at tinitingala tayo at kinokopya nila kung ano yung ating mga ginagawa sa ating pamumuhay. So maging responsable po tayo mga minamahal na maging mabuting halimbawa sa iba. Di ba? Ganon din po tayo sa ating mga anak. Di po ba kung ano yung mga nakikita ng ating mga anak sa ating tahanan, kung palamura tayo sa ating tahanan, expect nyo, paglabas ng mga anak nyo, palamura rin sila. Ano ba? Kung hindi tayo nagpapakita ng paggalang sa ating mga magulang sa ating tahanan, expect nyo yung mga bata pagdating nila sa eskwela, wala rin silang paggalang sa mga nakakatanda sa kanila. Bakit? Nakikita nila sa ating mga buhay. Ganun din po sa konteksto ng iglesia, mga minamahal. Kahit po ilan tayo dito, hindi po ito excuse na tayo po'y magpabara-bara na sa ating pamumuhay. Sapagkat nakaka-impluwensya po tayo sa ating mga kapatid. So sa kabilang banda naman po, mga minamahal, ito po ay paghihikayat din sa atin na obserbahan din po natin yung pamumuhay ng ating mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga kilala nating mga kapatid na nagtatapat po sa Panginoon. Gayahin po natin yung mga bagay na nakikita natin na mabubuting bagay sa ating mga kapatid. Gayahin natin halimbawa yung katyagaan ni Mami Jo. Na kahit po may karamdaman, hindi niya alintana hanggang sa huling oras, hanggat hindi na o-opera, magpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Di ba, pwede naman magdahilan na si Mami, malapit na ako o-operahan. Dito na lang ako anak. Ano ka muna sa iba? Tawagin mo muna si Sister Cel, baka kaya naman na yung turo sa mga bata, Nagpapahaging na ako kasi iniisip ko paano si Mami pagka na-operahan na siya. Sino papalit sa kanya? Ano po?
Kapag pray natin sa Panginoon. Baka di naman natin kailangan mag-import. Ayan. Kasi inisip ko, mag-import pa ba ako sa Mother Church natin? O baka kaya na natin? No? Pag-pray natin sa Panginoon. Pero di ba magandang halimbawa? Hanggat kaya. Hanggat may lakas. Hindi magdadahilan sa paglilingkod sa Panginoon. Napakagandang halimbawa. Yung pagtsatsaga sa paglilingkod, yung pagiging masipag, paninindigan ni Sister Sel, na sineshare niya namin kanina. Alam nyo, hindi nyo lang naririnig sa Sunday School namin. Yung mga kumare ni Sister Sel, kasi maglilinis siya kahapon. Naglinis siya kahapon. Pinipigilan siya ng mga kumare niya. Ang dami-dami natin gagawing cheese stick. Ba't ka mapupunta mag-isa doon? Nag-iisa ka lang naman. Marami naman kayo siguro kasama na pwedeng maglinis doon. Sabi ni Sister Sel, hindi ko ipagpapalit sa cheese stick ang paglilingkod ko sa Panginoon. Napakagandang katwiran, hindi po ba? Hindi ko ipagpapalit ang Panginoon na nagligtas sa akin. Diba napakagandang katwiran, po? Siyempre si Sister Bel din ay may ganung pananindigan. Hindi na naman pwede. Magkaibigan po sila. Hindi po ba? Yung pagiging generous ng ating kapatid na si Sister Cecil, wala lang po siya dito. Pero nakikita nyo na hanggat may kaya siyang ibigay. Pagka may gawain ng Panginoon, ibibigay po niya. Yung paggagayak po ng ating may bahay, na isusuot niya, yung pinaka-best na kasuotan niya kasi sa pagsamba sa Panginoon. Maganda rin po nating tularan. Marami pa po tayo magagandang pag-uugali. Doon lang tayo mag-focus sa magagandang pag-uugali. Kasi meron din tayo masasamang pag-uugali. Ayaw man po natin aminin, pero meron po, totoo po yan. Pero, ang sinuturo na salita ng Diyos, yung mga bagay na magaganda, yung mga bagay na consistent sa aral at pamumuhay ng ating Panginoong Yesus, na nakita rin natin sa buhay ni Apostol Pablo, siya po natin gawin. Ang gagayahin po natin, take note mga kapatid, ay yung mabubuting mga bagay. Amen? Meron po kasi tayong katwiran at meron tayong tendency na i-justify yung ating pagkakamali at i-point out yung mali ng iba. Di po ba? Halimbawa, yung mga argumento na bakit siya ganito, bakit siya ganon. Tapos magiging gano'n na rin tayo. Huwag po kayong madagalit. Halimbawa, sa usapin po ng ating yung pagiging late. Hindi naman po nangyayari dito, pero yung katwiran na ganito. Pero sa mga na paglingkuran nating iglesia, meron pong katwiran na late naman sila dumadating . Late naman kami nag-i-start . Hindi naman kami nag-i-start ng 9. So, gano'n na rin na padarating. Bakit po tayo papalis kung sa mali? Alam po natin yung tama. Alam natin na alas 9 ang simula ng ating pagsamba. Kung gusto nyo umattend sa Sunday School, at 10 a.m. yung ating pag-attend sa worship proper. Isa pang halimbawa sa pagdalo, yung sa pagdalo po sa gawain. Minsan-minsan, pwede natin maging katwiran. Bakit si sister? Bakit si brother? Paminsan-minsan lang dumadalo sa gawain. Every other week lang. O kaya kapag may time lang siya, baka pwedeng gano'n na lang din ang gawin ko. Marami naman din akong ginagawang importanteng bagay. Pwede nating katwiran yun. Mali ulit, kapatid. Bakit? Alam mo na ang utos ng Diyos sa Hebreo na wag nating kakaligtaan ang pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Ba't mo susundan yung mali? Diba sila ba Diyos natin? Diba ang Diyos natin? Yung Diyos na nagsasabi o nagtuturo sa atin sa salita niya sa Biblia. Mga kapatid, ito po ay tawag sa atin upang isa pamuhay ang katotohanan, ang kagalang-galang, ang matuwid, ang kaibig-ibig, ang mabuting patotoo at kapuri-puri. Ito po yung tawag sa atin na gawin yung mga bagay na natututunan natin mula sa banal na salita ng Diyos at mula sa mga kilala nating mga kapatid na nagbibigay ng mabuting halimbawa sa atin. Amen po ba, mga kapatid? So sana po ay mas natututo kayo.
Na ano naman po yung mangyayari kung atin pong isa sa pamuhay yung ating pong mga natututunan, yung ating pong isinasaisip. Meron po ba tayong mapapala rito? Meron pagkakapera ba tayo dito, Nanay Lydia? Pagka sinagawa natin yung mga tinuturo natin. Ano po bang buti matutulot nito? Kaya po dapat natin gawin. Well, hindi tayo may assurance na magkakaroon tayo ng pera, pero may mas mahalagang mapapala kayo. Sabi ni Apostol Pablo, kung atin din pong ipapamuhay yung ating mga natututunan na ating isinasaisip. At yan po yung gusto kong talakayin sa panghuli nating punto. Pinamagatan natin ang nakalaang pagpapala. Yung kanina, ano ulit? Ang mga dapat isagawa, ngayon, panghuli ang nakalaang pagpapala. Matapos pong sabihin ni Apostol Pablo sa verse 9, yung utos na dapat natin, yung mga natututunan natin ay dapat din natin gawin, hinikayat po niya at in-encourage ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Pilipos sa pamamagitan po ng pagsasabi ng pagpapalang nakalaan sa kanila kung sila po'y magtatapat na isasagawa ang mabubuting bagay na kanilang isinasaisip. Pansinin niyo po yung dulong bahagi ng verse 9. Ano po yung pagpapalang nakalaan sa mga kapatid na hindi lang tagapakinig, kundi tagaganap ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa verse 9, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Nabasa niyo po ba yun? Ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Napapansin niyo, mga minamahal, yung titulo ginamit ni Apostol Pablo sa ating Diyos. Siya daw po ay ang Diyos ng kapayapaan. Dalawang dahilan po yung naisip ko, bakit tinawag ni Apostol Pablo na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Unang dahilan, sapagkat ang Diyos po ang dahilan kung bakit po ang mga makasalanan na kagaya natin, nakaaway ng Diyos originally, dahil po sa ating mga pagsalansang at katampalasan, naging kasundo muli ng Diyos o nagkaroon ng kapayapaan sa banal na Diyos. Ano po ginawa ng Diyos? Upang tayo na dati niyang kaaway dahil sa ating mga pagsuway ay nagkaroon ng kapayapaan o nakipagbati o nakipagsundo ng muli sa Diyos. Ano po ang kanyang ginawang paraan? Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang sabi po sa Roma 5, ang talata ay 1, yaman nga ng mga inaaring ganap o pinawalang sala sa pananampalataya, meron tayong sa Diyos, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita niyo po yun, mga kapatid, paano daw po tayo nagkaroon ng kapayapaan o pakikipagkasundo o pakikipagbati sa Diyos nung tayo na po'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino tayo sumasampalataya? Sa sarili po ba nating gawa o sa sarili nating relihiyon? Hindi po. Ang sabi ng talata, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo pamamatay sa krus ng Kalbaryo? 2,000 taon na nakakaraan? Ang Diyos. Sino po ang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay? Ang Diyos. Kaya po ang Diyos ay ang Diyos ng kapayapaan dahil siya po ang ugat, siya po ang may akda, siya po ang author kung bakit po tayo meron ngayong kapayapaan sa Diyos. Sabi sa 2 Korinto 5:21, sabi ni Apostol Pablo, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan. Sino yung hindi nakakakilala ng kasalanan? Sino yung hindi nakagawa ng kasalanan kahit minsan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang ginawa? Anong ginawa ng Diyos? Ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ang ginawa kay Kristo na walang sala, itinuring siyang may sala. Hindi dahil siya'y nagkasala, kundi ipinasa sa kanya, ipinasan sa kanya ang ating pagkakasala.
At ito ang pinarusahan, si Kristo ang pinarusahan, si Kristo ang namatay, imbis na tayo sa krus ng Kalbaryo. Ano ang dahilan? Upang tayo'y magkaroon ng katwiran ng Diyos. Kaya tayo ay meron ng confidence ngayon na humaharap sa Diyos sa kabila ng ating kaimperfektuhan, hindi dahil sa sarili nating katwiran, kundi dahil sa katwiran ng ating Panginoon Jesucristo na nakipag-isa tayo sa Kanya. Mga minamahal, imposible po ang isang tao na makasalanan gaya natin na magkaroon ng kapayapaan at pakikipagkasundo hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So kung wala ka pang kapayapaan ngayon sa Diyos, hindi mo pa sigurado kung ikaw ay napatawad na ng Diyos sa iyong mga kasalanan, hindi pa sigurado kung ikaw ay hahatulan pa ng Diyos sa huling araw. Ito po yung pagkakataon na makipagkasundo ka sa Diyos. At ang tanging paraan upang ikaw ay makapagkasundo sa Diyos ay sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Noong mga panahon tayo mahihina pa, wala pang kapag-asa na makakaligtas sa banal na puot at hatol ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa atin. Purihin po ang Diyos ng kapayapaan. So kaya po sa tinawag ng Diyos ng kapayapaan, siya po ang author kung bakit tayo ngayon may kapayapaan sa Diyos. Pangalawa, dahil siya po lamang ang nakapagbibigay ng lubos, matagal, o nagtatagal at tunay na kapayapaan sa tao. Naalala niyo yung context in chapter 4, verse 7, na yung mga tao daw ay hindi dapat mabalisa. Sabi sa verse 6, bagkos ano ang kanilang kailangan gawin kapag may mga dahilan para mabalisa? Very good. Meron tayong natututunan. Huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa. Huwag mo ubusin yung oras mo kakaalala. Matutulungan ka ba ng kakaalala mo? Na mapapahaba ba buhay mo? Masusolusyonan ba problema mo kung may stress ka? Ang sabi ng talata, manalangin ka. Yun, may magagawa kasi na tumatawag at tumihingi ka ng tulong sa Diyos. At kapag ikaw ay nanalangin, ano po ang pangako? Bibigyan ka ng 1,000. Hindi. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Anong klaseng kapayapaan? Sabi sa talatang 7, di masayod ng pag-iisip. Extraordinary, pambihira, hindi pangkaraniwang kapayapaan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Oras na ikaw ay nanalangin at nagtiwala sa Kanya. Bakit hindi pangkaraniwan? Nagbubuhat lang to sa Diyos. Hindi mo to nabibili sa drugstore. Hindi mo to makukuha sa kanino pa man. Ito po ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos lang, mga minamahal, ang tanging makapagbibigay sa iyo ng tunay at lubos na kapayapaan. At pagdating sa verse 9, makikita natin na hindi lang nararanasan ng isang mananampalataya ito kung siya po ay nananalangin, yung kapayapaan nito. Ito din po ay nakakamtan natin sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kalooban. Mga kapatid, isa pong kasinungalingan ng sanlibutan ng dyablo ay yung pagsasabi sa atin na ang kasalanan ay makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan at kapanatagan. Alam po ninyo yan sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa karanasan na yan po'y malinaw na kasinungalingan lamang. Ano po naramdaman mo nung matapos mong magkasala sa Diyos? Nung ginagawa mo yung kasalanan, masaya ka. Ano? Nasasarapan ka, pwede. Pero pagtapos mong gawin ang kasalanan, ano pakiramdam? Masaya ka pa ba? Panatag ka pa ba? Hindi ba nanlulumo pa? Di ba parang hinang-hina ka? Di ba parang may mali sa buhay mo kahit wala lahat naman parang tumatakbo naman ng maayos? Kasi may mali sa loob. Kasi meron kang nagawang hindi bagay sa Diyos. Kaya hindi ayos sa harapan ng Diyos. Wala kang sigla. Hindi ka kayang pasayahin ng totoo ng kasalanan. No? Hindi ka kayang bigyan ng totoong satisfaction at fulfillment sa buhay ng kasalanan. Yan po ang katotohanan. Bakit ko po nasabi? Pagtapos mo magkasala, kailangan mo ulit magkasala para masatisfy yung iyong pita ng laman.
Mga kapatid, wag po tayong padaya. Ang kasalanan kailanman ay hindi nakakapagpadala sa atin ng nagtatagal at tunay na kaligayahan at kapayapaan. Tanging ang Diyos lang at pagsunod sa Kanyang kalooban ang paraan upang matamasa po natin ang tunay na kapayapaan. Pansinin niyo, mga kapatid, obserbahan niyo yung buhay ninyo. Kahit po wala kayong bigas mamaya, kahit wala kayong kapera-pera, pero alam niyo sa sarili niyo, sinusunod niyo ang kalooban ng Diyos, hindi ba payapa kayo? Hindi ba masaya kayo? Kasi ito yung epekto na sinasabi ng talatang Siyam. Kapag ating ginagawa ang kalooban ng Diyos, meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. Yun po yung hindi nabibili ng pera. Yun po yung hindi nabibili sa butika. Yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos, na sa nadulot, siyempre, ng ating pakikipagsundo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya kung ikaw ay magtatapat sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, palagi ka makakasumpong ng kasiyahan at kapanatagan sa iyong puso. Kung babaliktarin mo yun, palagi ka susuway sa Diyos, wala kang kapanitagan, wala kang kasiyahan. Naalala niyo po si Apostol Pablo nung pinag-aaralan natin yung chapter 1. Ano po ang kalalagayan ni Apostol Pablo nung isinusulat niya ang aklat ng Pilipos? Nasa bakasyonan ba siya? Nakakulong siya, mga kapatid. At hindi lang siya nakakulong. Nakakulong siya nang hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya bukas. Pwede siyang bitayin, o pwede siyang patayin, pwede siyang pugutan ng ulo. Pero sa kabila po ng kanyang nararamdamang ito, dahil alam po niya na kaya siya nasa kulungan ay ito ay ang bunga ng pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ano sabi niya sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 21? Sapagkat saganang sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mukha bang natatakot si Apostol Pablo? Mukha ba siyang nababalisa sa kanyang kahinatnan? Hindi po ba naroon yung kapayapaan ng kanyang puso sapagkat alam niya, una, kasama niya ang Diyos at sinusunod niya ang kanyang kalooban. Naalala niyo si Propeta Habakuk na ipinangaral sa atin ng Pastor Eric last Sunday, hindi rin po siya nasama ayos na kalalagayan. Sila po ay sinakop ng isang makapangyarihang bansa at nakikita niya sa kanyang paligid na yung mga kalaban ng Diyos umaasenso, yung mga lingkod ng Diyos naghihirap. Nasa ng hustisya, yun ang sigaw ni Propeta Habakuk nung una. Ano po? Tapos, meron pang propesiya siya tinanggap sa Diyos na sila ay parurusahan ng mas malupit pang bansa at mas masama pang bansa. Pero nung na-realize niya nung gawing dulo sa Habakuk chapter 3 at nagtiwala sa Diyos at sumunod siya sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya sa pagdating sa verses 17 to 18 na ipinangaral sa atin ni Pastor Eric, sapagkat bagaman ang puno ng igos ay hindi mamulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikan, at ang bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay maihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Saan po nang galing yun? Di ba? Ang daming masasamang nangyayari. Pero bakit siya nagkaroon ng kapayapaan at kagalakan? Sapagkat nagtiwala sa Diyos at sinunod niya ang kalooban ng Diyos. O kapatid, aalihin mo yung panandaliang aliw na dala ng kasalanan kung walang hanggan mo naman itong pagdudusahan. Na-realize niyo po ba yun? Pasasang-pasasa ang tao sa kasalanan. Pero di niya nakikita, isang araw, walang hanggan niya itong pagdudusahan. Hindi ba mas mainam na sumunod na lang po tayo sa kalooban ng Diyos kung ang kapalit po nito ay walang hanggang kapayapaan ng ating mga puso? Kapatid, nasa iyo po yung mga kamay ang pagdidesisyon po natin ngayon. Matatili ka ba sa pakikinig lamang, pag-iimbak lamang ng mga impormasyon sa iyong isipan,
ngunit wala kang planong iayos ang iyong buhay. How about dun sa pagtawag ng ebanghelyo, kung hindi mo pa sigurado ang iyong kaligtasan sa mga oras na ito? Mananatili ka lang bang alam mo yung ebanghelyo sa iyong utak? Pero hindi mo pa lubos na pinagsisisihan ang iyong mga kasalanan at hindi ka pa lubos na nagsuko ng buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, baliwala yung impormasyon na yon kung hindi ka tutugon sa Kanya nang mayroong tunay na pananampalataya. Kasi sa iyo po ang desisyon, mga kapatid. Mananatili ba tayo sa pag-iimbak sa ating isipan ng mga impormasyon o iaayos po natin? Iba'y babaguhin tayo sa ating buhay at mararanasan po natin yung sa piling ng Diyos, yung kapayapaang hindi masukat ng ating pag-iisip. Kapatid, mamili ka. Panandali ang aliw na kasalanan ng kasalanan na ang dulo po ay walang hanggang kamatayan o walang hanggang kapayapaan na dala ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dalangin ko po na isa-isip mo at isagawa yung mga aral po na ito.